Alden Richards. Oh. No? Dito sa ikalawa na namang issue na ibinabato laban sa kanya, dumalo lang po siya sa kaarawan ni Maine Mendoza. Anong sinasabi? Nako, eto, nandito naman umaten kasi mangga. Gagamitin na naman Use me in a sentence Ang na naman pangit. daw. Pagkatapos kay Catherine, ang sabi, umurong. Hindi naman daw kasi totoong mahal. Oo, Nakisakay lang daw sa promo. Ito po yung pinagpipistahan ngayon na isyong lumabas tungkol sa libro na sinulat po ni Jake Cyrus, I Am Jake. Ibinulgar niya na nung 6 na taong gulang daw po siya ay minulestya siya ng kanyang amain. Sobra-sobra naman daw ang pasakit na inabot niya kay Aling Raquel. Hinahampas daw siya ng sapatos na may taong. Ay, ang daming pagkakataon na pwede niyang sabihin yan noon pa. Diba? Inisip po, bakit ngayon lang? Ngayon lang. Kung kailan na wala nang gustong makinig sa kanya. Baligtad yan. Hindi totoo yan. Huwag mong dagdagan ng numero. Kalokohan yan. Sana hindi ko alam. Sus Marioso, nananaginip ba tayo? Nag-iilusyon ba tayo? Itigil ang mga ilusyon. Talagang maglalabas kayo ng ebidensya. Ilabas nyo na. Anak nyo to. At siya ay paulit-ulit na minolestya na alam mo pero mas kinampihan mo yung sinasabi niyang tao. Ilabas mo para maniwala ang publiko na mali at sinungaling ang anak nyo. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming kachika? Nako, dito po sa Pilipinas. Sobra po ang init ng panahon. Pero yan pong klima na yan, sinasabayan ng maiinit din nating chikat kontrobersiya ngayon sa programang ito. Tama, Romel Chika? Tama. Uminit man ang panahon. Nako, lalo nating painitin pa ng mga intrigang artista ang hatid namin May sa mako-confuse dyan. Meron to na. Of course, Wendell Alvarez aka Barikutot. Siyempre sa init ng panahon, sasabay namin ang init ng mga showbiz intriga at mga kontrobersiya na kasama ng mainit na opinyon. Direct Tom is not satisfied again. Take 2. Sa init ng panahon, sasabayan namin ang mainit na intriga at mainit na kontrobersya. Siyempre, kasama ang mainit na opinyon. Alam mo, okay na sana eh. Pero naka-lipstick! Yan na yung tawag na lipstick. Naka-lipstick ka! Wow! Sino nag-apply, ikaw? Siya na eh. Tingnan, gumano ka nga. Naku, eto na naman po tayo sa ating halakhakan, kwentuhan at lahat-lahat na. Diyan lamang po kayo, syempre pa, dito sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Ang kulang na lang sa'yo, bala. Para bumida ka na sa bala at lipstick. Ayun. Roderick Paulate na mahal natin. Miss na siya. miss na kita, Kuya Dick. Sa totoo lang, mahal natin. Oo. Si Kuya Anong Dick. naisip mo? Ba't ka nag-lipstick? Ha? Wala lang. For a change. For a change. Akala ko for a chance. Okay, eto na naman po tayo mga kachika. Siyempre, sino po ba talaga ang binabato ngayon? Sino po ba ang ginagawang mata ng bagyo kahit ano ang kanyang gawin? Of course, kung sino po yung nasa itaas, tumitingala babatuhin siya. Kasi pag walang bunga, hindi ka naman hihintuan ng dumadaan. Alden Richards. Grabe. Alam mo, nakakaano si Alden Richards. Nakakaawa. Nakakaawa. Alam mo ako, dumarating na ako ngayon sa punto na tama din yung ibang artista na hindi nila kailangan maging sikat na sikat. Na para silang binuboardjack. Totoo. Mas maganda pa raw yung nandito lang. Diba? Kasi susustain na lang yun. Kasi pag naabot mo na talaga yung rurok ng tagumpay, pipitasin ka talaga. Correct. At lahat may masasabi sa'yo. Nung una, of course, meron din naman katwiran kasi yung pagpo-post niya ng Mind Your Own Business. Doon naman ay pumarehas tayo. Pero dito sa ikalawa na namang issue na ibinabato laban sa kanya, dumalo lang po siya sa kaarawan ni Maine Mendoza. Yung 30th birthday kasi ni Maine, imbitado naman siya. Hindi naman siya nagpakuha ng retrato para gamitin si Maine na tabi sila palagi o kung ano-ano. Anong sinasabi? Nako, eto,
nandito naman umaten kasi mangga. Gagamitin na naman Use me in a sentence na naman daw. Sandali naman, teka. Pero alalahanin naman po natin, sila naman yung original na magka-love team. Phenomenal talaga. Ay, oo. Talaga ng wasak. Huminto ang mundo. Oo, Sabi totoo. sa Aldab. Yun talaga ang huminto ang mundo. Ito, no, nabuhay tayo sa ilusyon nun Oo. di ba? Kasi hindi naman sila nagkikita. Yes. Akala ko nga doon sa isang eksena sa Itbulagana, tumatakbo silang dalawa, magkalapitan. Meron pala nakaharang. Ibang klase po. 2015 yan. Tandang-tanda ko. Huminto. Tama ka. Huminto po ang ikot ng mundo at tumutok lamang sa Aldab. Yes. Ultimo mga kalaban nila, aminado. Na hindi nila alam. Bumagsak sila lahat. Oo, hindi nila alam daw ang gagawin nila pag ito na nakasalang Alden. Totoo yan. Alden at Maine Mendoza. At ito po ay pagbibigay respeto lamang sa kanyang katambal na meron na pong pamilya ngayon. Of course, may asawa na. Si Arjo. Congressman Arjo. At tayo din. Ayan. Ano naman ang masama kung umattend naman si Alden? Oo nga. Pero nakakaano talaga yun, nakaka-intriga rin talaga kasi ang pag-attend. Pero ang nakalagay naman doon na reunion. Diba? Reunion, maliwanag, reunion. Ang reunion, kahit po bilang mga estudyante, nakikipag-reunion tayo. Oo. Diba? Para alalahanin ang nakaraan. Correct. Magkwentuhan kung ano na mga pagbabago sa ating buhay. Correct. Ano lahat na lang. Pagkatapos kay Catherine, ang sabi, umurong. Hindi naman daw kasi totoong mahal. Nakiisakay lang daw sa promo. Sumunod, eto na naman kay Maine Mendoza. Ano pa ang hindi na lang ibinabato kay Alden? Alam mo, minsan gusto ko na lang, Alden, huwag ka nang magbasa ha. Huwag ka nang magbasa. Hindi, palagay ko yung mind your own business niya, nagbasa yan eh. Ay, oo Kaya naman. Nagbasa, kaya naapektuhan. Dapat talaga ngayon, bulag ka talaga sa social media. Pero alam mo, di ba, nakakaloka itong mga buzzer na ito. Alam mo kung bakit. Umattend si Alden ng birthday ni Maine, di ba? Marami sinasabi. Ngayon kung hindi attend si Alden sa birthday ni Maine, walang utang na loob. walang utang na loob. Walang pagpapahalaga. Oo. Hindi man lang magpasalamat sa love team na nagpasikat sa kanila. Saan siya pupunta? Kung ako tutuusin nga, ito yung napaka-grateful, Napaka-grateful. Inimbita ka, natural, pumunta ka. Tama, oo. At saka ang dami-dami naman nilang nandun, buong cast naman Yes, ng ng Itbulaga production people nandun din. Totoo. At saka sana kung siya ay nag-post ng mga retrato, nakatabi si Maine Mendoza. Pero alam mo, nabuhay ang dugo ng mga Ay, oo Aldab. naman. Diba? Kasi maiisip mo, ay, baka, ano to? Meron pa nga lumampas sa kailangan lang, sabi, Maine, kayo na ulit ni Alden. Teka Ay, naman. Nakalimot siguro pansamantala na may asawa na siya. Di ba? At nabuhay lalo ang dugo ng mga naniniwala Tama. na may anak na si Alden at si Maine Mendoza. At saka ito nga bibigyan natin ng ilusyon ng mga Aldab. Pumunta si Alden sa birthday ni Maine para kamustahin ng kanilang mga anak. Ay! Di ba? Sinaksakan pa! Ay, gatong! Ayun. Bigyan natin ng Pinatungan ilusyon, pa, oo. Ano kaya? Kunwari ako si Sige, Maine, oo. ikaw si Alden. Ano sasabihin mo sa akin? Siyempre, una-una, ay, happy birthday, most birthday to ka. Ano, Morris birthday? Morris birthday. Marami nga naman. Fairness. At saka, Maine, kamusta na pala yung mga anak natin? Nadadalo mo ba? Maayos naman sila, napalalaki ko naman sila ng ako lamang. Pero syempre, nagtatanong sila, Alden. Ako sumakay. Sumakay din naman ako. Di ba, bakit? Sakayan lang naman to. Oo. Walang basagan ng trip. Kanya-kanya yan. Oh. Hinahanap ba ako ng mga araw? Kasi hindi ko na nadadalo eh. Kasasabi ko nga lang, di ba? Bingi ka ba? Na hinahanap ka ng mga bata. Pero ako na ang nagpapaliwanag na busy-busy ang daddy nila. Ano pa? Kailan mo ba sila ulit dadalawin yung mga anak natin doon? Gusto ba isasamahan na kita? Hindi ba ikaw nga hindi nakakaalala? Ano ka ba? Ano, sasamahan ba kita? Sa akin nga yung mga bata. Nalasing na sa party. Wala na. Wala na gagawin mo. Nalasing sa Okay, party. your message for Alden Richards. Para naman makapagbanlaw siya ng sama ng loob sa dami ng negatibong isyong ibinabato laban sa kanya. To Mr. Alden Richard, I want to say to you that
Do not be, never mind about the boss. Ayun. You just look straight forward to your career. You just look forward to your career. straight to your Ang career. galing. And to Maine. And to Mendoza, you just, Meron pa siya, May buwelo. you Ulitin just, ko no? give them an illusion to your fans that the Aldab will be together again. sasaksakan ng ilusyon. Oo. Naku. Ay, kasi yun ang hinahanap ng Itedextrose. Oo. Di ba yan ang hinahanap talaga ng mga Aldab? Di ba may isang Aldab doon na nagsabi, kahit love team lang, pwede naman sila Pwede naman. magbalikan. Oo. Walang masama kung reunion Oo, naman. correct. Diba? Pero yung lalagyan po natin ng kulay ang pagpunta ni Alden samantalang nandoon po ang mister ni Maine Mendoza. Hindi po totoo yun. Tama. Imbitado siya, pinahalagahan niya ang kanilang tambalan ni Maine Mendoza at napakaganda ng katangiang ganon. Oo. Tsaka maganda yung para happy lahat sila. Walang pinangingilagan. Oo, totoo yan. So, sabi mo nga, kawawa naman si Alden. Oo. Ano ba ang po pwede nating ihandog na pyesa para kay Alden Richards? Ay, kakantahan ko siya ng If you come back to me and say for you in Blue Bayou. Linda Ronstadt, Blue Bayou. Blue Bayou pala yun. I'm going back someday. Ayun. Come what may, and every day for you in Blue Bayou. Tinadagdagan niya in between. Diba? Kasi ano lang yun eh, I'm going back someday, come what may, in Blue Bayou. Ganon. Ulitin mo nga yun. Ulitin mo yung, sige na, hindi ka namin pakikialaman. Yan ang request ng mga SNNers. Oh. And say come back to me, whatever do for you and Blue Bayou. And say forget to me, and say forget to you in Blue Bayou. Okay na to? Putok na putok yung Blue Bayou ni Linda Ronstadt na yan. Oo, Blue Oh, Bayou. may isa pa siyang sumikat na kanta. I've got a crush on Ay, ganda you. yan. Ay. Sweetie pie. Ang ganda-ganda. Oo, mga sexy song. Ulit nga. If you come back to If me, you come back. and you forget to you in Blue Bayou. Paano yan? In fairness, In Blue Bayou. In fairness, sa tatlong beses inulit, pare-parehong lyrics lang. Alam mo, kapag naniwala ka na totoo ang isang mali, paniniwalaan mo na talaga yan. Actually. Alam mo, may isa tayong kababayan na SNNer talaga mula noon hanggang ngayon. Na aliw kay Wendell. Oo. Si Tita Ace. Oh. Si Tita Ace, yung nag-ano na, yung mga sa pet market. Oo. Oo. Talagang aliw siya sa'yo. Oo. Please say hello to Tita Ace of the pet market. Hi, hello, Tita Ace of Pet Market. Ano? Pet. Pet. Pet Market. Pet yun. Ay, Mga mga alagang aso. hayop. Aso, pusa, lahat. Oh, aliw na aliw siya sa'yo. Ikaw daw nakakaalis ng kanyang stress. Oo. At marami pang iba. Marami sila na aalis ng stress sa'yo. Akala ko ako nakakaalis ng garapato. Alam mo, ikaw talaga, ibang klase ka. Okay, eto naman po tayo sa isa pa nating paksa. May kalaliman po ito at sensitibo. 2 panig po itong ibibigay namin sa inyo. Hahatiin po namin sa 2. Una, ito po yung napaka pinagpipistahan ngayon na isyong lumabas tungkol sa libro na sinulat po ni Jake Cyrus. I Am Jake. Yun po ang title. At doon po ay ibinulgar niya na nung 6 na taong gulang daw po siya ay minolestya siya ng kanyang amain. Hindi lang po namin alam kung sinong amain yung kanyang tinutukoy dahil hindi naman niya pinangalanan. Pero maraming nagdududa na ang amain na tinatawag niya ay kapatid ni Aling Raquel. Kasi wala naman ang tatay niya noong siya'y lumalaki. Yon. Kaiba po ito do sa unang-unang libro na sinulat niya na sobra-sobra naman daw ang pasakit na inabot niya kay Aling Raquel. Hinahampas daw siya ng sapatos na may takong. Ay, Kaya alon-alon daw yung ganito niya. At hinahanap niya rin doon yung kanyang pera at mga naipundar. Dito muna tayo. Sa minolestya siya ng uncle niya nung siya ay 6 na taong gulang. Ayon kaya Charis Pempenko na ngayon po ay nagpalit na of course ng kanyang kasarian bilang Jake Cyrus. Cyrus. Ikaw naniniwala ka?
Actually, yung kwentong yan, ayokong maniwala. Kasi unang-una, ang daming pagkakataon na pwede niyang sabihin yan noon pa. Di ba? Bakit inisip ko, bakit ngayon lang? Ngayon lang. Bakit ngayon lang kung kailan na wala nang gustong makinig sa kanya? Di ba? Dapat noon pa ay, sabi niya kasi nagsumbong daw siya kay Aling Raquel. Pero mas kinampihan daw ng mami niya yung uncle na nang molestya sa kanya. Dito papasok yung pagiging irresponsable ng mga taong may edad na sa kanyang palibot. Si Aling Raquel, ang sumalangit nawa na si Nanay Tessie, at ang iba pa niya mga tiyahin. Ibig sabihin, lahat ito irresponsable dahil napabayaan si Charis sa ganung edad na 6 na taon pa lamang minolestya na. Di ba? Kaloka naman yung mga nakapaligid sa kanya, di ba? Tsaka di ba yung parang, hindi ko alam kung scripted o kung ano yung kwento. Kasi sabi daw, niyaya siya ng kanyang uncle. Sa kwarto. Sa kwarto, drawing daw siya. Yung mga parang mga ganun. Unti-unti daw naramdaman na lang niya na gumagapang na ang mga kamay sa kanyang katawan. At nun, paulit-ulit daw yan na nangyari na magsumbong daw siya sa kanyang ina, mas kinampihan daw yung tiyuhin niya. Napaka-irresponsable naman ang nakapalibot sa kanya ng mga panahon na yon. Pangalawa, yung question na tama ka. Sa dami ng panahon, noon ay naglabas ka na ng iyong saloobin laban sa iyong ina at sa iyong lola at sa iba pa. Bakit ngayon mo lang hinalaw itong kwento ng molestyahan na ito? Dapat ay noon pa. Kasi noon, kung isinigaw mo ito sa mundo, baka lahat ng tenga ay tututok sa iyo. Tama. May makikinig. Pero sa isang banda, may mga naniniwala naman na bata pa lamang itong si Charis noon. Charis ang ginagamit ko. kasi Hindi noon pa pa naman ito siya eh. Jake Cyrus Correct. noon. Ay, kaya pala nagkaganito. Kaya pala napariwara itong si Jake Cyrus. Dahil pala sa mga nangyari sa kanyang buhay. Parang ganun. Parang nakakita siya ngayon ng butas, nalulusutan ng kanyang pagkatao para alam mo na, yung mailabas yung sama niya ng loob. Pwede rin. Actually, lahat ng ating sasabihin yan pwede sa kwentong ito. Kaya lang talagang si Charis lang at si Jake Cyrus lang makakapagpatunay kung ano ang totoong nangyari. At kung sino man yung tinutukoy niya na amain niya, uncle niya, na nang molestya sa kanya, silang dalawa lang ang nakakaalam dahil wala raw naniwala dun sa paligid. Sa paligid, Okay, tama. ito yung pangalawang punto natin. Itong si Aling Raquel ay mapagluto ng miswa na sobrang dami ng patola. Ay! Oo, talaga di mo na makita yung mismo, panay patola lang. Puro patola. O konti yung binili niyang miswa, walang ibang sahog. Patola lang. Patol siya ng patol ngayon sa mga nababasa niyang mga mensahe sa social media. Yung mga nagte-text. At ang sabi niya, fake news! Hindi totoo yan. Hintayin nyo kapag ako ang nagsalita. Lahat yan mababaligtad. Ang kasinungalingan, hindi mamamayani. Alam ko ang katotohanan. Yun ang sabi niya. May mga panahon noon na sila-sila lang magkakasama. Ito yung hinog na panahon. Diba? Para umiyak siya sa kanyang ina. Nung nagdadalaga na siya. Nung nagbibinata na siya. Alam nyo ba, ma, kaya ako nagkakaganito? Meron akong gustong sabihin sa inyo. Nung itakwil ninyo yung isinumbong ko. Diba? Kaya ako nagkaganito. At saka diba, alam naman natin, sumikat talaga, umiyak pa nga. Yun na, gamitin niya ng pagkakataon. Naku, handa silang makinig sa sasabihin ko kasi sa kanta pa lang nakikinig, mano pa kaya sa kwento ko. Papalaktakan ako dito. Eto pa. Meron siyang binanggit doon na nakausap daw niya yung kanyang accountant. Hinanap niya ngayon yung mga naipundar niyang bahay. Wala. Yung mga sasakyan. Noon daw kapag gagamitin niya, nagpapaalam pa siya kay Aling Raquel. Kung pwede, saka lang niya magagamit. At yung $100,000, $200,000 na kinikita raw niya sa bawat show niya sa ibang bansa. Ako naman tututol dito. Nagisnan kita na ikaw ay Charis Pempenko na pinapalakpakan ng buong mundo bilang isang Filipina singer. Kinukuha ka namin noon. Nadala ka namin sa Canada. Huwag mo naman baligtarin at dagdagan pa ang numero. Hindi ka babayaran ng $100,000 noon. Lalo na ang $200,000. Baka yung sinasabi mo, inipon. Yung naipon lahat, sa dami ng mga shows mo, pero bawat, ang sabi mo, bawat show pala kumikita ka ng $100,000, $200,000. Baligtad yan, hindi totoo yan. Huwag mong dagdagan ng numero, kalokohan yan. Sana hindi ko alam. Diba? Sana hindi ko alam. Nakatransaksyon nyo kami. Alam namin kung magkano lamang ang nararapat
na talent fee sa ibinibigay mo rin na kapasidad sa bawat puntahan mo na bansa. Oo, pinapalakpakan ka. Oo, hinahangaan ka. Pero alam mo ba na mas mataas ang presyo sa'yo kahit hindi kaganda ng boses na tulad mo. Ayan na. Sa totoo lang. Ay, ito, bilang si nanay nagdadala. At Nagdala alam sa kanya. ko, Yun yan. nagdala pa nga namin siya sa Winnipeg, Manitoba, Canada, kasama ni Willie Redillame. Wawawi. Huwag mo namang sabihin na yung $100,000 sa iyo lang doon. Ay, Sus Marios, grabe nananaginip naman. ba tayo? Nag-iilusyon ba tayo? Itigil ang mga ilusyon. Ayan. Yung sa punto ng pera, ng pananalapi, maaari na yung mga naipon niya ay hindi niya nakita dahil ayon sa kanya ay winaldas ng kanyang ina. Ayun nga. May bahay daw siyang ginagawa, pero hindi naman sa kanya nakapangalan. Meron daw siyang mga sasakyan na hindi Sasakyan, naman niya magamit anytime. Nakikita niya daw, bumibili na kung ano-ano. Tapos hindi niya naman alam. Hindi rin naman natin masisisi itong si Charis Pempenko kung sa mura niyang isip ay sabihin niya yon. Dahil ito naman kasi si Aling Raquel nakikipagkompetensya rin. Ay, oo. Pag bumili ng Louis Vuitton yung anak, kailangan may Louis Vuitton din siya. 1:1 pala ang labanan. Oo, ganun din si Aling Raquel na mauunawaan natin ang sabi nga natin, di ba? Yung lumaki ng kapos, yung nangarap na magkaroon pero hindi natutupad, sasamantalahin ng pagkakataon kapag meron ng kapasidad. Yun sila. Yun sila. Itong si Aling Raquel, bakit ganun nagsasalita ang anak nyo ngayon ng ganyan? Anong disiplina ang naituro nyo sa kanya? Dapat kung ito ay nasuheto niya at nabantayan niya ng maayos, hindi makakaganyan si Jake Cyrus na siya ang pinupunto talaga, di ba? Laking lola di ba? To si Pero magkakasama sila sa bahay. Pero ang lola niya man nakatutok sa kanya, Si Nanay Tessie ang gumagawa ng kanyang pang-contest ng mga damit. Ang sabi nga ni Nanay Tessie noon, pag may nagpapagawa sa akin na mayayaman, humihingi ako ng sobrang tela. At sinasabi ko, Madam, pwede po bang akin na lang ito? Gagawin ko lang pong damit ng apo ko. Kaya noon layer, iba-ibang tela. Pinagdudugtong-dugtong ni Nanay Tessie yan. Panlaban niya sa mga amateur contest. Yun. Kung tutuusin si Aling Raquel, hindi namin nasubaybayan nung si Charis ay bata pa. Hindi masyado nakasalubong. Kahit nung lumaban siya, yung show na si Sara Geronimo ang host, hindi din siya ang kasama, si Nanay Tessie. Ang lola din. Si Nanay Tessie din. Naka-bobby socks pa siya noon, naka-dress. Kaya hindi ko akalain na mag-iiba siya ng kaanyuan. Ganon. Pero alam mo, minsan nakikita ko yung si Aling Raquel noon magkasama si Jake Cyrus. Parang nakikita ko kasi parang ang mga damit niya parang magarbo. Bongga. Bongga ang damit niya. Ay, Bongga ang pananan at saka yung kanyang mga talagang masabing Naka-OOTD. Oo, mamahalin ang mga suot Saka, niya. meron akong isang napansin dito kay Aling Raquel. Of course, magaling ang kanyang anak. Pag pinapanood ko nga mga video ni Charis noon, yung kay Celine Dion, tapos kay David Foster, talagang magmamalaki ka na kay isang Pilipino. Correct. Ang galing-galing niya talaga. Flawless ang boses. Ang galing-galing. Pero ito si Aling Raquel, may ugali na kapag may sumisibol na singer, na babae, na pupwedeng ma-threaten, sabihin na natin, maging challenging para kay Charis, winawasak niya kagad. Nagko-comment siya ng hindi maganda. Kung ano-anong komento ang ibinibigay niya. Bakit? Ang anak nyo lang ba, ang tanging anak ng Diyos, na po pwedeng pagbigyan ng lahat ng talento at ang ibang tao ay tagasalo na lang ng latak ng anak nyo? Siyempre, marami rin naman mga singers na magagaling. Diba? Kaya wag wasakin yung mga bagong sibol, yung magagaling din nating singers, kapasidad nila yon. Hindi sila nangutang at nanghiram at nang ambus ng talento sa anak nyo. Yun. Totoo. At saka, talagang maglalabas kayo ng ebidensya. Ilabas nyo na. Anak nyo tong nagsasalita na siya ay minolestya sa edad na 6 at siya ay paulit-ulit na minolestya na alam mo pero mas kinampihan mo yung sinasabi niyang tao. Dapat ito na yung pagkakataon. Ilabas mo na. Sabi mo nga fake news. Ilabas mo ang mga pieces of evidence, ang mga resibo. Ilabas mo para maniwala ang publiko na mali at sinungaling ang anak nyo. Yun lang. Diba? Para matudukan ang kwentong to. Ang dalawang panig yan Pwedeng nagsasalita si Charis ng totoo, pwedeng yung nanay ang totoo, pwedeng nagsisinungaling si Aling Raquel at naghahabi din ng kwento. Itong si Charis, sino sa kanila ang totoo? Maglabas ng resibo. Yun lang naman yun Mukhang napakahirap maglabas ng resibo kasi alam mo, kung ano man ang ilalabas na resibo ni Aling Raquel, isa sa kanila ang masisira. Pareho silang masisira. Kaya, ay
Ay nako, napakahirap nito at nakakalungkot at nakapanghihinayang makakita ng nagbabardagulan na mag-ina na lalo pa tungkol sa pera, tungkol sa isang sexual na konotasyon, tungkol sa pagpapalaki. Kasi lalabas yan, napaka-irresponsable na ina nitong si Aling Raquel kung totoong naganap kay Charis yung isinisigaw niya. Oo, hahanapin kasi siya ng tao, nasan kayo? Di ba? Nasan kayo? Ginagawa nyo. Oo. Pinagkabuhayan nyo na nga yung anak nyo, pinabayaan nyo pa. Correct. Di ba? Hindi nga yata naranasan maglaro nitong si Charis Ay, Fontenco eh. Kasi nasanay siya sa sa lola niya na pagka laban dito, laban doon. Oo, inaalam daw nila ang bawat bayan. Oo. Tumatawid sila ng mga bukid, ng mga ilog. Inaalam nila kung saan yung amateur nakararating sila ng iba-ibang probinsya. Kaya nga, napakabata. Baka nga hindi na nakapaglaro. Di ba? At ngayon ang lumalabas, nilaro siya. Di ba? Nilaro ang kanyang pagkabata. Nakakalungkot. Ay nako, meron ka bang napili na awitin para kay Jake Cyrus na ngayon? Isama mo ang kanyang ina. Meron ba ito na istorya ng ina? Kantahan ko na lang siya ng Hold on your body. Hold on your body. Silindi yun to eh. Tono pa lang, alam ko na eh. Diretso! Okay. Hold on to your body and say whatever you do. And already forget. Teka lang nga, may liliwanagin ako. Banda, vokalista, duet. Iisa ang lyrics, ano? Okay, go! Go, go! Cause some power blows I'm your lady! And so whatever you say, all the power of love. Grabe yung power. Ano ka? Powerless. Kili-kili power. Grabe. Paborito mo siya, di ba? Sa kasi Mariah Carey. Ay, oo naman. Sino pa isa? Yung pumanaw na. Ay, si Whitney Spears. What? Houston! Ay, Houston pala. Anong kanta ni Whitney Houston ang gusto mo? Ano ba yun? Inday. Ano? And now, I'm always loving you. Wala namang end na di ba? Yun, sa kanya. Enday. Kaya nga Inday, di ba? Oo. Ang dami mo na naman napaligaya. Oo. Maraming salamat sa inyo. Tanggap eh. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ka ba yan? Sino ba yan? Go! Nako, itong pag-uusapan natin, isa siyang male personality. Wow. Oo. Kilala. Kilala ang kanyang mga magulang. Gwapo. Gwapo. Siya, siyempre, dahil kilala ang magulang niya, kilala din siya. Okay. Oo, siyempre nahahatak. Damay-damay na to. Damay-damay, nahahatak yun. Kung alam mo, ito pala, itong, hindi ko alam kung parang hindi kaya katulad din dyan kay Jack Cyrus, kung paano ang pagkadisiplina, di ba, ng mga magulang. Kaya kasi bakit nagkaroon ito ng parang kaiiba sa buhay niya eh. Kakaibang Oo, ugali. kakaibang ugali ito. Ano ba ugali nitong Nako, male personality na Nako, ito? itong ugali nito, di ba? Alam mo, di ba, ang yung mga magulang niya hindi naman ganun eh. So bakit siya may mga ugali siya ng pagkabastos? Ano nga yung mga ugali? Yung pagkabastos niya. Oo. Na parang siyempre, pag inano siya, parang hindi siya niniwala. Ang gusto niya lang, siya lang ang masunod sa buhay niya. Ayaw na siya Matigas ang makinig. ulo. Oo, Ayaw na magpasakop sa Oo, mga magulang. Oo, ayaw niya pakinggan yung ganun. Gusto niya kung ano lang yung nasa isip niya, gagawin niya yon. Hindi siya sumusunod. Kaya, di ba, siyempre sa isip ng mga tao, bakit ganitong ugali nito? Lalo pag nakikipagrelasyon. Ay, lalo na yun. Anong ginagawa? Ay, nako, pagka parang hindi na siya naniniwala dun sa mga Siyempre, pag kami doon na lang siya doon sa... Pero susi. Doon na lang siya. Sususian ka muna namin. Ayan. Siyempre, pag may relasyon ka ng iba, di siyempre parang ibig sabihin doon ka na tumututok. Hindi ka naniniwala doon Hindi sa na mga naniniwala sa payo. sa mga sasabihin ng mga Tinatabla magulang, lahat, tinatabla lahat. Hindi Bakit ka sa ulo. Siguro siya isip niya, bakit kayo ba makikisama nito? Ako naman ang makikisama nito sa matigas ko, di ba? Dagdag bawas. Parang ibig sabihin, di ba, may sarili sa mundo. Nakikita ba ng mga kaibigan ng aktres niyang nanay yung ugali nito?
Parang, di ba, nitong lately, di ba, parang pinagsabihan din siya. Kasi, malayo di ba? Malayo yung mother kasi sa kanya Kaya siguro pinagsasabihan din siya ng mother niya. Pero, matigas kasi ulo nito Ibulong mo nga sa akin kung sino yan. Dali. Ibulong mo. Parang nawawala siya ngayon sa sirkulasyon. Ay, wala na. Dati-dati maraming proyekto to Magaling na aktor ang tatay, magaling na kontrabida ang nanay. Pero bakit ngayon nawawala siya? Ay, oo nga. Ay siguro nga, siyempre matigas ang ulo. Ayaw maniwala sa mga magulang. Baka lalo yung mga production, ayaw nyo pakinggan. Baka pati ang production. Oo. Mga staff. Mga staff. Maaaring hindi rin siya masuheto. Correct. Diba? Baka sakit sin sa ulo. Kasi, Gwapo pa naman tong batang to. Ay, oo. Magaling umarte. Isa pa yun. Oo. Ang ganda ng katawan. Totoo. Diba? Gustong-gusto ito. At sikat ang pamilyang kinabibilangan. Ay, oo Diba? naman. Kaya madali niyang nakapasok na sa showbiz. Oo. Puhunan yun Totoo. Siyempre. Bigyan mo kami ng clue. Pero susi. Naku, basta ibibigay ko na sa inyong clue, isang sigaw lang yun. Isang sigaw lang. Oo, o isang ano? sigaw lang. Ah. Sumuko ka na! Napapaligiran ka na namin. Men. Pero ang totoo daw, iisa lang. Paano pa ba na iisa? Okay. Oh, di ba? Sumuko ka na! Napaligiran ka na namin! Pero iisa lang pala. Nag-iisa lang pala yun. Ayun, wala pala diyang kasama. Wala pala diyang kasama. Ay, Oo. naku, sikat yung pangalan na yun, matapang. Ay, oo naman. Dahil. Kaya sabi siguro nung nagtatago dun sa kubo, ilan ba kayo? Sinagot din ng gano'n. Ganon. Ay, nako, sayang. Sayang ito. May nakarelasyon ito, di ba, na girlfriend ngayon ng isang sikat na aktor. True. Meron pa ulit isa na nakarelasyon nito. Ganun nga raw ang kwento. Parang may tapa-oo. Pagka may karelasyon, hindi nakikinig sa magulang. Di ba nga, lumipat agad-agad ito sa abroad. Langgana! Umalis ka agad. Umalis agad, wala. Wala. Walang pasabi man lang, basta Wala. gusto niya. Kasi gano'n, tapos ngayon bumalik. Dead. Ayun Wala siya ngayon sa sirkulasyon. Okay, diba? nahanap siya ngayon. Pero ang naghanap siya isa lang, hindi marami pala. May relasyon ba siya sa isang grupo ng mga kababaihan na nakikipaglaban? Gabriela? Ay, yung counterpart ni Gabriel. Ito ba yung lalaking Gabriela? Oo, siya yung lalaking Gabriela na ito. Oo. Oo. May Sumuko ka dala, na. di ba may dala Tabak. tabak ito? Nakakabayo. Nakakabayo. Ano sabi? Oo. Gumaganon. Oo. Kuha niya. Oo. Sumuko ka na. Napapaligiran ka na namin. Pero nag-iisa lang pala. La. Paano gagawin ni Sian? Si Sian Gaza, kung siya ang magpapasuko, paano gagawin? Ay, naku, sasabihin, sumuko ka na! Napaligiran ka na namin! Ginagawa mo. Marami kami! Sa palagay mo, susuko pag ganyan. Marami kami! Basta totoo lang, mag-isa lang ako. Aliw ka, Wendell. Ang mga SNNers, sigurado yan, nagchat-chat na. Oo, yan. Guwapo, galing sa pamilya ng mga artista. May karelasyon ganito, sumuko ka na. I'm sure Ay, oo. wala na pong mauupo ngayon sa RO4, nakatabi ang mabahong basurahan at walang. Electric fan. Sigurado Oo. yan. Kuha na nila yan. Ay, oo naman. Ay, doon lang sa salitang suko. Alam na nila yun eh. Okay. Kaya naman, Eto po, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Ronald Chica Vlogs ko. Marami pong salamat. and of course, Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip at supportan yung aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok.
Nanakot. At syempre mga ka-SNNers, lagi po ang aming tanong na kayo lamang po ang tanging makasasagot. Nasaan po ba kami kung wala kayo? Kayo po ang aming inspirasyon. Kayo ang aming lakas. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa, ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po sa inyong lahat. Come back to me and stay with you and blow by you. Walang tumama, kahit isa. Wala talaga.